ganda. Yun, putik na So, yun. hindi na ako nakapag-video kanina ng maayos kasi medyo madilim na, hapon na. Kasi pagdating namin kanina dito is nasa around 3 PM na. Then nag-asikaso pa para sa kakainin kasi nga mga gutom na kami. Kaya nakaligo kami kanina mga nasa alas 4, mag-alas 5 na gano'n, so madilim na. So hindi ko siya nakunan ng maayos. Sobrang linaw, ang ganda. So bukas na lang uli, papakita ko sa inyo. Maliligo tayo uli pag ng araw, para makita nyo ang ganda dito sa lugar na to, which is dito nga sa Coto Mine, Zambales. Alright, so ngayon ito yung setup ko. Wait lang. Ayan. Pinaka-set up ko dito ako matutulog. Andun yung mga gamit ko. Then may speaker tayo. Then ayan, sila andun sila sa kabila. So yan lang. So bali bukas na lang uli mga kamonggi. Pahinga muna ngayon. So nasa mag-alas 8 na ng gabi. Alright, medyo nakakapagod din kanina sa walang kamatayan na rough road. Kita-kita na lang uli bukas. Good morning. So dito tayo sa ganda rito. Then yun, ito yung balak namin sana kagahapon. Kanina kami ng madaling araw sana aalis. So nga lang, medyo alanganin kasi nga dun sa daan, nakita nyo naman yung daan kagahapon na walang kamatayang rough road. So nag-decide kami na magpabukas na lang. So ngayon, mamaya na lang kami magja-jump off dito sa Coto Mine, which is marami pa rin nagsisidatingan kasi holiday ngayon, Bonifacio Day. So 3 days yata na walang pasok yung mga employee natin. Kaya may mga nagsisidatingan pa rin simula kagabi. Pero sobrang lawak naman ng area na to. Kahit maraming tao, hindi mo mapapansin ng maraming tao kasi nga malawak. Mga kamongge, parang upuan. Ayun parang sopa. Ayan. Pakita ko sa inyo. Upo tayo. Parang upuan. Sarap. Sarap dito.
Alright, so prepare na tayo pauwi mga kamonggi. Sulit naman yung pagod. Kung gaano kahirap yung dinaanan kagahapon, ganun din naman yung kaganda yung lugar dito. So ngayon is anong oras na ba? 10 alas 10. So gagabihin tayo nito, mga nasa 7 to 8 hours yata yung bibiyahin natin simula dito sa Zambales pa uwi ng Manila. Yun, so let's go. So mauuna ako sa mga kasama ko kasi medyo mabagal tayo, maliit yung motor ko. Yung sa kanila mabilis naman sila kasi malaki-laki yung motor nila. Bo, dahan-dahan ako ah. Ayun sila. So sila paalis na din sila. Pero sila Gis and Gis sa venture andun pa, nagpiprepare pa sila ng mga gamit nila. Pero mabilis sila kasi malaki yung motor nila, yung Rossi na Sigma 250. Right. So yan, ganda rito, marami pa ring tao, ganda maligo, sobrang linaw ng tubig. Dasal muna tayo. Lord, guide mo kami amang pagbiyahe ng kaadlaw ng Diyos. Bantayan mo kami, tagan mo Ginoohin ang hilang balante, Ginoo, ilikay mo mga disgrasya. Salamat Diyos at ang pagduwata sa lahat ng lamang kapos. Alright. Nasakto sa Bonifacio di, so holiday, walang mga pasok. Kaya yung iba 3 days na dito, 3 araw na simula pa nung Sabado. So ayan, maganda rito, relax. Ayan, maganda rito. Kung pupunta rito kailangan magpi-prepare kasi medyo malayo yung tindahan dito. May tindahan man dito pero medyo may kamahalan na yung mga nagtitinda rito. Din pinaka-importante yung power bank. Kailangan may doble yung power bank nyo dito kasi walang supply ng kuryente dito sa lugar na to. So ayun yung pinaka-importante sa lahat, kasi kung may mga gadget man, di kayo makakapag video or makakapag picture dito pag syempre hindi nyo mai-enjoy pag walang walang camera. So yun, all good sinahod. Dahan-dahan tayo pa uwi mga kamonggi. Di ko lang alam kung may mga madadaanan pa tayo mga spot. Bahala na. Napapasabak na naman si BT boy sa off-road gaming. Wawa naman. Sige lang, papachange oil na lang kita pag balik ng Manila. Nakaka-miss yung mga design ng bahay dito. Yung parang mga lumang bahay. Naaalala ko nung sa bukid pa kami. Ayun ito parang to, multi-purpose nila dito. Ayan talagang na siya, medyo mga luma na din. Meron sila ditong pinaka golf course. Ayan may mga naglalaro nga. Golf course, ba yan? Golf ba yan? O tama, ayun, may naglalaro mga bata. So maliit lang yung dito, maganda, tahimik, peaceful, peaceful sa lugar na to. Ang problema lang dito is malayo talaga sa malayo sa syudad. So 1 oras yung bibiyahin papasok dito sa loob.
Hello. Yan, no. Ayun, no. Tahimik. Ganda dito, no. Maganda lang rito talaga magbabakasyon. Kasi pag dito ka titira, mahirap din siguro yung hanap buhay dito sa lugar na to. Tapos meron pa silang basketball court. Siguro nung time na yon medyo okay to sa lugar na to, pero parang nilumana ng panahon. Ganda, talagang traditional pa rin yung mga bahay dito, yung mga lumang bahay. Snack house, ang galing. Yan, oh. Sobrang tahimik ng lugar, ah. Ang ganda doon, oh. Ano kaya ito dito na abandonadong ayun, oh. Absolutely no smoke. Dinahanan ko na ito kagahapon. Ikutan niya natin. Anong meron dyan? Parang siya. Ito siguro yung ginagamit ng sa pagmimina. Tingnan natin ano meron dito. Ayun, no. Tapos may mga may mga parang butas. Oh, ang lalim. Lalim, oh. Ano kaya yan? Pwede itong gawing pwedeng gawin pinaka-sip sip house. Ang lalim, oh. Kasing kapal, oh. Pag apocalypse, pag nagkaroon na ng mga zombie, pwede pa pumasok dito. Yun, oh. Ito parang power plant, no? Ito ng mga kuryente. Abandonado na. Ayan. Yan yung ginagamit sa pagmimina. Yung nilalagyan siguro ng mga bato-bato. Tapos yun yung makina na humahatak pupunta doon sa tawid. Hindi ko alam yung history dito, eh. Ganda naman dito. Balik na tayo. May nakita akong tumawid na mga kamunggi, yung pugo, yung walang na ibon, walang buntot. Papunta ron. Yun, oh. Taas ng bundok. Yung kulay ng dito, yung mga kahoy dito, yung kagaya sa Baguio, yung mga pine tree, yung sa malamig na lugar. Walang kung anong tawag nitong mga kahoy na to. Din yung yung mga ayun, ang tawag nito, nalalaya, yung mga damo. Magiging dilaw. So itong area na to malawak. Parang airport siguro to dati nung nag-ooperate pa doon yung minahan. Ito yung pinaka airport. Oo nga, ito yung pinaka landingan ng aeroplano siguro nung time na nag-ooperate pa. Picture tayo dito sa gitna. Ganda rito. Iko muna. Init. Natin. Init lang naman yan. Ayan, dito din ako dumaan kagahapon. Stand tayo dito. Ay, masakit sa balikat pag ganitong malubak.
pag ganitong rough road. Nakakapanggigil, nakakamiss yung ano, kalsada. Alright, pahinga muna, mainit. Muna tayo. Yung isa kong kasama andun na, then yung isa andito pa, pero mabilis naman yon, sigurado maabutan pa ako ng mga yun. Tatanggalin ko to, mainit. Taas ng mundo ko. Pero walang mga masyadong ano doon, puno na malalaki. Bike lang kayo galing labas? Bah, tibay. May mga nakakasalubong ako, bike lang galing doon sa labas. Grabe, tibay na mga bata na yon. Malayo-layo pa yung papadyakin nila. Wala kaya dito mga treasure, no? Tibay talaga ni ano. Matibay na, matipid pa. Pwede pa sa long ride. Very flexible tong motor na to, on the beat. Taas. Ngayon, kagahapon ako nagpagas doon sa Subic, then biniyahe ko papunta dito sa Masinloc, Zambales, papasok dito sa Coto Mine. Then ngayon nasa 1 bar na lang siya. Masasabi ko talagang sobrang tipid nito pag umabot pa to hanggang labas. Kasi nakalimutan ko kagahapon magpagas eh. Hindi ko siya napansin na 3 bars na lang nung pumasok ako dito. So ngayon, pabalik na tayo. Wala pa tayo sa kalahati. Nasa 1 bar na lang. Try natin kung aabot doon sa labas. Diyan oh, ganda. Ang linaw. Tsaka malawak din doon. Pwede din mag-tent. Siguro kung may daanan lang pababa, kung hindi lang matarik, dito na lang eh, mas malapit dito kaysa doon eh. Kasi doon malayo talaga, pero dito mas malapit-lapit kahit papano. Siguro mga 1 oras lang simula sa labas papunta rito. Idi doon nasa 1 hour and 30 minutes pa yata. Diyan oh, pwede doon mag-tent. Dito maliligo, malawak naman yan. Ganda. Delikado nga lang kasi nagla-landslide tong area na to dito. Ayun, humingi na tayo dun sa, andito na yung mga kasama ko. So nagpasalin na tayo kasi nagbi-blink-blink na, baka hindi na tayo umabot dun sa labas. So ayun, pang ano lang, para sigurado lang, magdagan lang natin. Gasolina tayo, parang alcohol. Hindi, wala kang internet gawa ng vlogger pa niya sa amin. Minto sila, ano nangyari kaya? Nangyari? Bigay yung tornilyo. Ha? Bigay yung tornilyo. Kasi mabigat yan eh. Nako. Top-box. Malaglag? Kung ano yung top box? Mabigat eh. Mabigat yung top-box. Yun lang. Plastic lang to dito. Ay nako, nabasag. Nagluluwag kasi ang tornilyo sa sobrang... Nabali yung ano. Nabali yung bakal. Hala, nabali? Oo. Yun, so okay na. Tinalian na lang muna yung bracket. Bumigay. Alright, let's go. Alright. So malapit na tayo sa highway. May kalsada na banda rito.
Mag-aalas 2 na. Alas 11 kami doon kanina umalis. Pero tumigil pa kasi kami doon at nag-snack yung mga kasama ko. Ayun, dito na tayo. Ano, ikaw na? Kayo lang. Alright, so andito na tayo sa municipality ng Masinloc. So pagas muna kami. Then ayun, so ito uli yung pinaka starting point natin pabalik ng Manila. Masinloc, Zambales to Alabang, Muntinlupa. Alright, then alauna 1:54, mag-aalas 2. Medyo nagugutom na tayo mga kamonggi. Grabe tong rides na to simula nung Sabado. Biyernes ng gabi pala. Biyernes kami ng gabi umalis doon sa Muntinlupa. Then pagkasabado Subic, sa Subic kami sa may Mate Resorts, dyan sa may Club Morocco. Then after doon biyahe papuntang Masinloc, Zambales sa Coto Mine. Tapos ngayon pabalik ng Manila mga kamonggi. Solid. Oh yun, at least may long ride man lang tayo bago matapos yung 2023. Hindi na masama mga kamonggi, all rise na all rise. So andito pa lang kami sa Amungan, Barangay Amungan, dito sa Zambales. Shoutout sa mga taga Amungan. Tama ba Amungan? Lawak na to, Lawak Elementary School. All rise. Nakalibre ng RC at saka Limon with Skyflix. Yung mga lakwatcher. Alright. Importante may gas. Kasi mahirapan tayo pag walang gas. Ayun, so andito kami sa Iba. Dumaan lang kami doon sa tsahin ng kasama ko. Sakit sa puwit talaga tong upuan na to. Alright, so bakbak tayo mga kamonggi, pabalik ng Manila. Kailangan natin makabalik kasi birthday ng Mrs. bukas. So magsisimba daw siya ng baklaran. Advance happy birthday sa'yo, boss madam. So mga 7 hours to 8 hours to na bakbakan. Alright. Grabe, pagod na. Tala, tayo muna natin. Harap humiga pagod. So malayo-layo pa, nasa 4 ng oras pa yata. Alright. 50-60 lang naman 60. Oh yeah. Hindi na ubusan battery. May reserve ako na isa para pauwi. Sige. Ay nako.
Let's go. Alright. So ano to? Yun, you are leaving Castalios. Thank you for coming. Welcome Subic. So nasa Subic na tayo. Nasa Subic na kami, mga kamongs. Alright, so nasa proper na kami ng Olongapo. Ang problema is lubat na yung battery ko. So mamaya na lang. Yun, dito oh. Lugaw daw muna, nagugutom na. Nakagutom nga rin naman. Hindi pa kami ng tanghalian. Lugaw-lugaw na lang muna. At kapos na. Kapos na sa budget. Sa 3 araw na paglalakwatsa. Sarap mga ganito. Ang ito lang kasarap sa Maynila ang lugaw ay araw-arawin ka. Yung lugaw dun ano eh, masabaw. Saka yung kanin parang may ganito, hindi malagkit. Kanin, sarap. Gusto mo sabaw? Wait lang. Alright, medyo lumiwanag na yung mga paningin namin at medyo tumisilim na kanina. Masarap yung lugaw nila dito, pure talaga. Ayan. Walang tira. Ito kuya, mayroong tao. Ano pa? Ayun. Lugaw. May laman ka. Alright, so sarap naman yung lugaw nila Gusto dito. ko bukas lugaw na prito naman. Saan to? Pampanga ka ba? Anong lugar to? Ewan ko. Ano pa yata to? Sakop pa to ng ano? Olongapo ano? Ha? Sakop pa ng Olongapo. Ito? Ano yun to? Bataan ako. Bataan na. Bataan na? Bataan pala. Okay. Nandito na kami sa Bataan. Alright, so okay na. Nakapag-recharge na. So back on the road. Nabusog na sa lugaw. Sarap yung lugaw nila. Medyo may kalamigan na yung hangin ngayon paggabi. Magdi-December na kasi. Advance Merry Christmas mga kamonggi. Oh, may pailaw yung kalsada nila. Laking bagay din talaga yung may ilaw, yung may reflector yung kalsada. Alright, so monumento na. Wakas. Diyan tayo sa Manila. 15 minutes pa, pupunta Alabang. Dito pa lang tayo sa may Monumento Circle. Dito na tayo dumaan, huwag na tayo mag-EDSA, medyo malayo-layo doon. Na tayo sa may Roas Boulevard pa Manila, Makati. Alright, monumento. Dito ako nagtrabaho dati 2013 dito sa may Victory Central Mall. 2013, 2016 pala. Saka dito sa Disco Mall nung hindi pa nasusunog. Alright. Malapit na lang. Pag malapit na medyo nawawala ng konti yung pagod. Sarap mahiga ngayon sa kama. Yeah. Akain muna pagdating.
Tapos pahinga.